Good morning sa mga manood natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. At yun, ngayong araw ay araw ng Huwebes. So, nag-radyo si Mark kaninang umaga. So, sabi niya is off muna kami ngayon, di muna kami lalabas ngayon kasi may kailangan siyang asikasuhin. May ayusin pa sila na ano. Tsaka ano na rin, parang pahingan na rin namin kasi simula pa pagdating namin dito galing Lucena. Alam nyo naman, pagkagaling Lucena, diretso mission agad. So, kaya yun, nag-decide kami na mag-off muna ngayon since napunta naman na yung mga beneficiary na ano naman lahat. So, ngayong araw, lalaan mo natin yung araw dito sa kung ano pwede natin magawa dito. Yun. Ang naisip ko dito gawin ngayon is ito. Since yung mga sapatos namin is nakakalat dun sa loob, gagawa ko ng yan, kinuha ko itong mga tira-tirang ano dun sa loob, mga di na nagagamit, saka yung kahoy. So, gagawa tayo ng shoe rack, lalagyan ng sapatos kasi hindi naman tayo pwedeng maka-order ng mga ano kasi medyo mahal din yung lalagyan ng sapatos. Kaya naisip ko DIY na lang tayo, gagawa na lang tayo ng sarili nating lalagyan ng sapatos. At ano, ayos din naman yung pagsariling gawa kasi mas kabisado mo yung sukat, alam mo yung sukat ng paglalagyan, kaya good siya. So yan, at gawin ko muna to at samahan nyo ako sa kung paano gawin tong shoe rack na ako lang gagawa. Hindi ko mag-ano tayo ng mga tira-tira lang, may mga tirang kahoy, tirang mga yun, yung, hindi ko alam kung anong tawag diyan, basta yung parang mating na ganyan. Tapos may mga luma tayong pako diyan, may martilyo naman tayo, may laghari tayo na luma. Yung laghari namin dito. May laghari kami nasa kabilang bahay, pero ito muna gagamitin natin yan. Puro kalawang na. Pero okay pa naman, nagana pa naman. So ayan, simulan natin yung paggagawa nito. At mamaya-maya kakabitan natin doon, lalagyan natin yung mga sapatos. Yan, dito ay kumuha ako ng tamsi o nylon yan para panukat natin doon sa kahoy since wala tayong metro na pangsukat, kaya ito na lang muna. Ito naman yung ginagawa ko pagka wala talaga tayong metrong ginagamit, yung mga tamsi, okay na yung panukat. Yan, sukatin lang natin, kukunin natin yung gitna para mahati natin itong kahoy na ginagamit natin para maging ano siya, yung parang poste siya nung ating gagawing shoe rack. Yan, kinukuha ko lang yung hati niya. Gusto ko hatiin. Kung nakita ko na yung kalahati, yan, tatandaan natin. Lagyan natin siya ng tanda para alam natin kung saan natin puputulin. Yan. Putulin na natin ngayon. Medyo maliit lang yung laghari natin pero okay lang. Matalas pa naman siya kahit napakaliit. Matalas man siya. Medyo hindi pa lang ganong ka-smooth yung laghari natin kasi may mga kalawang pa, nakalimutan ko lang tanggalin. Pero madulas-dulas naman na siya pagka ano. Okay naman siya yung pamputol. Matalas pa naman. Yan, nakagawa na tayo ng dalawang paa. Bali, dalawa na lang yung kulang natin. At yung pa natin itong isa. Susukatin natin ulit para pantay-pantay sila, pare-parehas. Yan. Sukatin natin, guide natin yung una natin pinutol para sa ganun, pare-parehas ng sukat. Yan. Make sure natin na parehas sila. Kaya kailangan natin talagang doblehin ang pagsusukat. Yan, pagkatapos sukatan is lalagyan natin ng tanda kung saan natin puputulin.
Yan, naputol ko na lahat ng kahoy. Ayan na. Ready na siya. Kaya lang, nagkulang tayo ng kahoy. Kaya naghanap ako sa paligid. Nakakuha naman tayo ng luma na nga lang yan. Pero pwede pa naman siya. Matibay pa naman. Kaya mga luma na, mga gamit na. Kulang tayo ng dalawang, bali 4 pa sana, kaya lang ito. Dalawa lang yung magagawa nito. So, magtitingin pa ako sa paligid kung meron tayong makuha. Kung wala, yan ang muna ikakabit natin. Tapos, siguro, susunod na natin ano, pag nakahanap tayo ng pwedeng maikabit na kahoy na pwedeng may ano sa kulang, may dagdag dun sa kulang. Saka lang natin ilalagay. Madali lang naman yan. Kaya, yun. Ito na muna gawin natin para paano matapos na. Dito ay sisimulan nating ipako yung mga pinutol natin na sa ganon. Makabuo na tayo ng bali dalawang paa. Saka yung pagkakabitan ng plywood, saka yan. Kung ano na lang talagang pinapanukat ko dito. Pero okay naman siya, kasukat naman siya, kaya pantay naman. Mga sanga-sanga lang na kung anong madampot natin na pwede ng panukat na lang ginagamit natin. Kasi wala naman tayong metro at nasa kabilang bahay siguro. Although may metro kami pero nasa kabilang bahay. Hindi ko lang alam kung okay pa, kaya yun ang muna ginamit ko. Yan, buuin na natin to para sa ganon maikabitan natin yung side niya. Yan, dito ay magpuputol naman tayo nung, di ko alam kung anong tawag dito. Ang tabla yata ito, plywood. Basta ginagamit siyang pangsahig ng mga, kadalasan sa mga Japanese na bahay. Ganito yung ginagamit nilang pansahig. At meron naman kami dito yung mga dala dati ni ate nung galing sa ibang bansa. Pinapackage niya, medyo marami, kaya ito lang ginamit kong pangsahig dito sa gagawin nating shoe rack. At yan, pinuputol ko na nga. Medyo malambot lang siyang putulin. Kaya kahit pa paano hindi naman tayo nahirapan. Yan. Maya counting lang makakabit na natin to. Mga na siguro ito. 40% na gawa na yung ating shoe rack. 40% na. Maya matatapos na to. Yan, medyo bumabaliko pa yung natin, taghari natin kasi medyo maliit siya. Manipis na. So yan, medyo na antala lang tayo kasi umulan, tsaka may pinasuyo si Mark dun sa kanila, sa bahay nila, nagpasundo kasi yung mga service nila is pinaayos sa pagawaan, wala siyang masakyan papunta doon, kaya nagpunta muna tayo saglit doon, nakisuyo muna doon, pati si Commander nagpasuyo din, kaya yun. So ito naman, nagawa ko na halos 70% na siyang gawa. Yan, nakikita nyo, medyo madumi pa lang kasi inulan, nakalimutan ko dito sa labas. Kaya yan, medyo madumi siya naputikan, pero 70% na siyang tapos. Kaunti na lang, ibabaw na lang siguro, tapos silinisan na lang, okay na yan. Ayan, bali tatlong palapag siya yung ginawa natin. Kulang lang siya ng kahoy dito sa baba, dito banda, kulang lang siya dyan ng pabalagbag pa ganun. Pero pag may kahoy tayo, lalagyan na rin natin yan. So sa ngayon, kakain muna tayo kasi hindi pa tayong tatanghalian. Alas 3 na ng hapon. At tapusin ko muna, magtatanghalian muna ako. Pagkatapos nun, saka natin doon tatapusin. Kakaunti naman na, ibabaw na lang. Saka okay na yan, linis na lang. So
So ayan, akit muna tayo sa taas at magtanghalian muna tayo. Yan, kain tayo guys, at ulam natin itong alamang. Siyempre luto ni mama yata or ni kuya, di ko alam kasi wala ako dito nung lutuin yan. Yan, alamang ang paborito nating ulam. Nasa garapon lang para hindi masira. Saka syempre pritong isda. Yan, ulam natin ngayong tanghalian. Masarap naman to, alamang paborito ko ito, at saka yung prito. So yan, kain mo tayo. Yan, tapos na tayo kumain, at dito ko sana ilalagay yung gagawin natin dito sa part na to. Yan, kita nyo naman yung mga sapatos natin na nakakalat dito. So gagawa natin ng shoe rack. So yan, tapos na tayo magtanghalian, at nagkuha na rin ako ng kulang kasi kulang ng dalawa sa ibabaw, tsaka mga pako. At tapusin natin to, saglit lang naman to. Napagpahila na rin naman ako, pagkakain ko nagpahila na rin ako. Sa ganun, matapos natin to ngayon. Yan. Bali ibabaw na lang, tapos okay na yan. So yan, natapos na yung ginawa nating lalagyan ng sapatos, saka mga tsinelas. Yan, okay na siya. Medyo nauga lang kasi kulang sa pako, pero goods na siya. Yan, bali tatlong ano siya. Tibay na rin naman yan. Kasi mga sapatos lang naman sa tsinelas, hindi naman masyadong mabigat. Yung ibabaw pwede naman patungan mabigat kasi may kahoy naman siyang suporta. Kaya pwede siyang maano na mabigat. Yan, goods na yan. Tapos iligpit na lang natin itong mga gamit at ilagay natin sa taas. Yan, natapos na natin at nailagay ko na ng ayos yung mga sapatos doon sa lalagyan. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Maliligo na muna ako. Tingnan nyo naman, haggard na, sobrang ano na tayo. At yun, ligo muna ako tapos pahinga. Tapos siguro saglit ako kay Marcos, tingnan ko kung ano yung mag-update ako doon, kung ano yung gagawin bukas o kung ano. So yun, muli hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood. Kahit na ganito lang yung vlog natin, sana nagustuhan nyo, kasi wala ko ibang magawa, wala ko ibang makontent since wala naman kaming lakad, kaya yun na lang muna yung ginawa ko. At yun, naayos naman. So next time, pagka siguro day off ulit, gawa naman tayo na iba naman pwedeng malagyan, kasi may mga sapatos pa ako doon, may mga nasa box pa. Yun naman siguro yung ayusin natin sunod. At ngayon lang ako ano sa bahay, kasi ngayon lang tayo nakapag day off, kaya ngayon lang nakapag-asikaso dito ng mga pwede pang lagyan ng mga gamit. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. At huwag niyong kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyo. At salamat nga pala doon sa nagbigay ng t-shirt, ng sticker, at saka kay Tita Adelina na nagbigay ng mga gamit namin sa pagbablog, kagaya ng armband, mga damit, towel. Yun. Maraming salamat kay Tita Adelina, at kay Tita Adelioson, maraming salamat din sa binigay nyo na sapatos na nagamit namin hanggang ngayon sa pagbablog namin. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-ingat kayo palagi at God bless.